Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, malapit sa kagubatan ng San Roque, may isang alamat tungkol sa isang tiyanak nagpaparamdam tuwing hating gabi. Ayon sa matatanda, maririnig ang iyak ng isang sanggol sa gilid ng kagubatan. Ngunit sino mang lalapit upang iligtas ito ay hindi na muling makababalik. Ngunit sa kabila ng takot ng mga taga-baryo, ay isang batang babae na hindi natatakot. Si Clara, isang ulilang dalaga na may mabuting puso. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa pamilihan, biglang umihip ang malamig na hangin. Sa di kalayuan, narinig niya ang iyak ng isang sanggol. May iniwang bata sa gubat, tanong niya sa sarili. Laban sa kanyang takot, tinungo niya ang pinanggagalingan ng iyak. Doon, nakita niya ang isang maliit na sanggol na may maputlang balat at tila nanginginig sa lamig. Dinala ni Clara ang sanggol sa kanyang kubo. Pinainit niya ito at binigyan ng gatas. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang ang mga mata ng sanggol ay hindi tulad ng isang ordinaryong bata. Pula ang mga mata nito at tila may kalalimang hindi pangkaraniwan. Ngunit sa halip na matakot, naawa si Clara. Wala ka ng magulang ano? Huwag kang mag-alala. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Pinangalanan niyang Lito ang sanggol at itinuring itong parang tunay na anak. Lumipas ang mga buwan at lumaki si Lito na isang matalinong bata. Ngunit napansin ni Clara ang mga kakaibang bagay. Hindi siya nasasaktan kahit mahulog. Hindi siya nagkakasakit at kapag gabi, minsan ay nawawala siya sa kanilang kubo. Isang gabi, sinundan siya ni Clara at natagpuan niyang nakaupo ito sa gitna ng kagubatan. Tila nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang nilalang. Nang lapitan niya ito, biglang lumingon si Lito at nakita niyang nagbago ang kanyang anyo. Ang dating maamong bata ay ngayon may matatalas na ngipin at dugo ang bibig. "Anak, anong ginawa mo?" bulong ni Clara habang nanginginig. Biglang lumapit si Lito sa kanya. Bumalik sa anyong bata at niyakap siya ng maghigpit. "Hindi ko ito ginusto, inay. Hindi ko ginusto." Sa kabila ng takot, hindi iniwan ni Clara si Lito. Naniniwala siyang may kabutihan pa sa loob ng bata. Sinubukan niyang sanayin ito na huwag manakit ng tao, na huwag magpadala sa tawag ng kanyang tunay na anyo. Ngunit hindi ito ganon kadali. Ang tiyanak ay isang nilalang ng gabi at ang dugo ay bahagi ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng pagsisikap ni Lito, napigilan ang kanyang gutom, unti-unti siyang nangihina. "Inay, masakit," bulong niya isang gabi habang nanginginig at tila pinipigilan ang sariling sumunggab kay Clara. Sa takot na tuluyang mawala si Lito, nagpunta si Clara sa isang matandang albularyo sa baryo.
si Apo Damian. Nang marinig ng matanda ang tungkol kay Lito, napatingin ito kay Clara ng may lungkot. Ang batang inaalagaan mo, hindi siya ordinaryo. Isa siyang tiyanak, isang sanggol na namatay nang hindi nabinyagan. Ngunit hindi siya pinanganak na masama. Kadalasan, ang mga tiyanak ay puno ng galit, ngunit siya may natitirang kabutihan sa kanyang puso. May paraan pa ba para mailigtas siya? Tanong ni Clara. May sagot si Apo Damian, ngunit ito'y isang matinding sakripisyo. Ayon kay Apo Damian, may isang ritual na maaaring gawin upang iligtas si Lito mula sa kanyang sumpa. Kailangan niyang dalhin ang bata sa isang banal na lugar sa loob ng gubat, ang sagradong balon ng Santa Lucia. Ngunit may babala ang matanda. Sa sandaling simulan mo ang ritual, maaaring lumabas ang tunay na anyo ng bata. Kailangan mong manatili sa kanya anuman ang mangyari. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng nilalang ng dilim ay gustong mabuhay sa liwanag. Kapag pinili niyang manatiling tiyanak, hindi mo na siya muling makikita bilang isang bata. Dinala ni Clara si Lito sa balon. Nang magsimula ang dasal, nagsimulang lumakas ang hangin at biglang napasigaw si Lito. Ang kanyang katawan ay nanginig at ang kanyang maliit na mga kamay ay naging matatalas na kuko. "Inay, ayoko pang mawala," sigaw ni Lito habang nangaagaw ang kanyang anyong bata at ang kanyang anyong tiyanak. Pinisil ni Clara ang kanyang kamay. "Hindi kita iiwan, anak, manatili ka sa akin." Ngunit habang nagpapatuloy ang ritual, unti-unting nawawala si Lito. Naramdaman ni Clara ang lamig sa kanyang dibdib habang dahan-dahan siyang niyakap ng kanyang anak sa huling pagkakataon. "Inay, mahal kita." At sa isang iglap, naglaho si Lito. Nagbalik si Clara sa baryo ng mag-isa. Alam niyang hindi na babalik si Lito. Ngunit sa kabila ng lungkot, alam niyang nailigtas niya ito. Sa sumunod na gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kubo, narinig niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang bintana. Kasabay nito, isang mahina ngunit pamilyar na tinig ang bumulong. "Salamat, Inay." At mula noon, hindi na muling lumitaw ang tiyanak sa gubat ng San Roque. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.